Ang sinaunang tigre na may pangil na parang espada ay nahulog sa isang hukay. Noong una, balak ng lalaki na samantalahin ang pagkakataon upang tapusin ito sa isang nakamamatay na atake. Ngunit nang makita niya ang walang magawa at desperadong mga mata ng tigre, hindi niya kinayang gawin iyon. Do not eat me when I set you free! Kahit hindi niya alam kung naiintindihan siya ng tigre, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang alisin ang kahoy na tulos na nakabaon dito at pumipigil sa paggalaw nito. Biglang tumalon ang tigre palabas, ngunit pagkatapos ay humarap ito sa lalaki at mariing tinitigan siya. Nang akala ng lalaki na mamamatay na siya roon mismo, lumapit lamang ang tigre at inamoy siya. Sa sandaling iyon, hindi kailanman naisip ng lalaki na ang mabangis na hayop na kanyang pinatawad dahil sa awa ay balang araw magiging na pinakamalakas niyang sandata upang tuluyang baguhin ang kanyang kapalaran. Nagsimula ang kwento sa isang sinaunang tribo na tinatawag na Yagahal, isang pangkat ng mga taong namuhay sa pangangaso ng mga mammoth sa loob ng maraming henerasyon. Ginagamit nila ang mga buto ng mammoth upang gumawa ng kanilang mga tolda, tinatahi ang kanilang mga damit mula sa balat ng hayop, at nabubuhay sa pamamagitan ng sama-samang pangangaso. Ngunit nagbago ang panahon. 3 buong taon nang walang nagpapakitang mammoth. Habang nahaharap ang tribo sa matinding krisis sa kaligtasan, ang matandang ina na may kakayahang manghula ay nagbabala na malapit nang salakayin ang tribo ng 4 na sungay na demonyo. Kapag dumating ang panahong iyon, haharap ang tribo sa kanilang huling pangangaso, at pagkatapos nito ay isisilang ang isang dakilang mandirigma na mamumuno sa kanila palabas ng paghihirap. Lubos na naniwala ang tribo sa propesiya, ngunit hindi naglakas loob ang matandang pinuno na ilagay ang lahat ng kanyang pag-asa sa isang bagay na walang katiyakan. Upang makahanap ng bagong mapagkukunan ng pagkain, mag-isa siyang nagtungo sa walang katapusang nagyayelong kagubatan at hindi na muling nakita pa. Ngunit sa tribong ito, kung saan ang tapang ang pinakamahalagang katangian, ang tahimik na pagkawala ng matandang pinuno ay naging dahilan upang ituring siyang duwag sa paningin ng lahat. Maging ang kanyang batang anak na si Dele ay tinawag na anak ng duwag, ngunit hindi sumuko si Dele. Upang patunayan ang kanyang sarili, pinaghusayan niya ang lahat ng kanyang kakayahan sa gitna ng desperasyon. Sa isang iglap, lumipas ang 10 taon, nang halos wala nang makain ang tribo at tila lupa na lamang ang kanilang kinakain. Biglang umalingaw-ngaw mula sa malayong abot tanaw ang mga sigaw ng malalaking nilalang. Ang mga mammoth na matagal nang nawala ay sa wakas nagbalik na. Ito na ang huling pagkakataon ng tribong Yagul upang mabuhay. Kapag nabigo ang pangangaso, walang sino man sa tribo ang makakaligtas sa darating na taglamig. Upang palakasin ang loob ng tribo, inihayag ng kanilang espiritual na pinuno na si Tik-Tik na sinumang makahuhuli ng isang mammoth ay magmamana ng puting sibat ng hilaga, magiging bagong pinuno ng tribo, at mapapangasawa ang pinakamagandang dalagang may bughaw na mata sa tribo na si Evelyn. Pagkasabi pa lamang ng mga salitang iyon, agad na nagliyab ang damdamin ng mga batang mangangaso. Hawak ang kanilang mga sibat, gumapang sila pasulong na parang mga gutom na lobo na nag-aabang ng biktima. Sa kanilang mga mata ay nagliliyab ang pagnanais na mabuhay at ang matinding hangarin para sa karangalan.